Hindi alam ng asawa ko na anak namin ng pinsan ko ang tinuturing niyang anak araw-araw. Na-inlove ako DJ Sam sa pinsan ko na siyang first crush ko. Nagkikita at nagtatalik kami nang hindi alam ng asawa ko. Tawagin mo ako sa pangalang Shaya. 28 years old ako DJ Sam, may asawa at 2 anak na po. Galing po akong Mindanao. Gusto ko lang pong i-share ang aking liham kasaysayan sa pag-ibig na kailanman ay hinding-hindi na mabubura. Taon na 2012, nasa first year high school pa lang ako. Madalas kong madaanan sa bahay nila si Bads. Minsan, sa daanan ko, nakasalubong ko rin siya. Si Bads DJ Sam, isang pulis, at nasa kanya po ang hanap ko sa isang lalaki. Gwapo, matangkad at may asawa siya at 2 anak. DJ Sam, at that time, hindi ko alam kung kilala niya ba ako o alam niya ba na magpinsan kaming 2. Pero ako DJ Sam, alam ko. Patuloy ang pag-ikot ng panahon hanggang sa nakagraduate na ako ng high school at tuluyan ko na ding nakalimutan ang pagnanasa ko kay Sir Bads. Nag-apply po ako ng trabaho at hanggang sa pasukan nag-enroll po ako para sa first year college. Hindi nagtagal DJ Sam, nakilala ko po ang aking asawa. November 14, 2015, kinasal kami. At taong 2016, isinilang ko po ang aming anak. Nahinto po ako sa pag-aaral DJ Sam at binigyan po kami ng isang negosyo ng aking biyanan. Maayos ang takbo ng negosyo namin DJ Sam. Criminology din ang kurso ng asawa ko. Nakapagtapos naman po siya sa isa sa mga kilalang eskwelahan dito po sa Mindanao. Wala po akong problema sa aking mga biyanan. Anak ang turing nila sa akin DJ Sam. July 13, 2021. Habang nag-scroll po ako sa aking Facebook, nakita ko po sa newsfeed ang video po na shinare po sa akin ng pinsan ko. Pinindot ko at pinapanood. Napansin ko na si Bads pala ang nasa video. Hindi po ako nagdadalawang isip na i-add siya. Kinabukasan, pag-open ko po sa Facebook ko, kinonfirm niya din DJ Sam at nag-chat siya sa akin. Di naman po ako nagdadalawang isip na replyan siya DJ Sam. Hanggang sa nag-uusap kami sa Messenger. Sinabi ko po sa kanya na crush ko siya. Pero wala po akong magawa dahil may pamilya na siya. At di din ako sure DJ Sam kung may gusto siya sa akin. DJ Sam, nag-usap po kami. At plan namin na magkita. That time, sabik na sabik ako na mayakap siya. Di ko alam kung bakit ganon ang nararamdaman ko para sa kanya. Nagsama po kami sa kama DJ Sam at dito po nagsimula ang lahat. Hanggang sa naulit po ang mga pangyayaring iyon. Paulit-ulit po ang pagkikita namin DJ Sam. At syempre, may nangyayari po sa amin. Paulit-ulit din. Habang magkatabi kami sa kama ni Sir Bads, nakayakap ako sa kanya na para bang ayaw ko na pong matapos ang gabing yon. Pinagtapat ko sa kanya na mahal ko siya. Ganon din siya sa akin. Sabi niya, hindi niya daw hahayaan pa na mawala ako sa kanya. Sabi niya DJ Sam, hihiwalayan daw niya ang asawa niya at magpapakasal daw kaming 2. DJ Sam, nabuntis po ako ni Sir Bads. At dito, first time, masaya siya. Minsan sinabihan ako na iingatan ko daw ang anak namin. Sabi ko naman, oo naman. Masaya din ako DJ Sam dahil magkaanak kaming 2 sa wakas. Mahal na mahal ko po siya. Hanggang sa kalaunan, napansin ko pong bigla na may pagbabago na kay Sir Bads. Minsan na lang siyang nagchat-chat. Taon na 2022, sinilang ko po ang anak naming 2. Akala ko masaya siya, kaya sinend ko po sa kanya ang picture ng anak namin. Pero naramdaman ko na parang hindi siya masaya DJ Sam. March 2023, bigla na lang hindi na siya makontakt. Tiningnan ko ang account niya DJ Sam at nakablock na pala ako. Wala na akong magawa DJ Sam, kundi araw at gabi umiiyak ako.
Sobrang sakit at di ko alam kung paano ako magsisimula ulit. At di ko rin alam kung hanggang kailan ko itatago ang katotohanan sa aking asawa at mga magulang. September 2024, biglang nag-chat sa akin si Sir Bads. Pero nag-seen lang ako sa kanyang message, DJ Sam. Iniisip ko rin, DJ Sam, kung kailangan pa bang replyan ko siya or hindi na lang. Pero sa huli, nireplyan ko din siya. Kinamusta niya ako, DJ Sam? Sabi ko, okay lang ako. Minsan, nagchat-chat siya, DJ Sam, pero hindi na about sa love life. Minsan, nabanggit niya rin na magkita daw kami ulit. Pero hindi na po ako nakipagkita sa kanya. Ayaw ko na pong maulit ang bangungot na nangyari sa buhay ko. Hanggang ngayon po, hindi ko rin po alam ang gagawin ko. Iniisip ko kung paano ko ba sasabihin sa mga magulang at asawa ko ang tungkol sa anak ko. DJ Sam, hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin. Kaya humihingi po ako ng payo sa inyo at sa mga viewers mo. Salamat sa pagbasa sa aking liham. Nagpapasalamat, Shaya ng North Cotabato.